Okay, isang mabilis sa BTC at medyo may maganda tayong move ngayon, no? At nagpo-push up tayo to the upside. So, actually, meron tayong inaabangan ditong some sort of uh, retracement, which is ano, no? Actually, kapag sabi natin retracement, correction, no? Pero, possible bang maging bullish to na matinding, ano, no? Matinding pump? Possible to. So, titignan natin ang, ano, ang news natin ngayon. Buksan natin. Yan, taga double check ko, nagre-record ba ako? Nagre-record pala. Okay. So, titignan natin punta tayo ng 4 hours. At tignan natin ang Jolt's job openings. Okay? So, exactly yan sa ano, no? Punta tayo ng 1 hour. Exactly yan dun sa pump. Dito sa napakalaking green candle na to. So, bakit kaya tayo nagpa-pump, no? Kasi ang actual na lumabas ng Jolt's job openings natin, which is basically yung ang tawag dito, yung labor market, humihina. 8.8, no? Ang forecast, tataas dapat, pero unexpected ng market na biglang bumagsak. No? So, ito yung, ano, no, last mga tipong half a year ago ko pang sinasabi na kapag at some point, pag biglang bumagsak ang job openings, magkakaroon to ng some sort of shock, no? Or yung labor market biglang humina, magkakaroon to ng some sort of shock. Pero hindi agad-agad makikita 'yon sa kung bullish ba or bearish. So ang kinalabasan sa ngayon, bullish ang galaw niya, no? Pero bakit kaya kung nauubusan ng trabaho, nawawalan ng trabaho ng mga tao, or more like yung job openings, more like onti ang pwedeng makakuha ng trabaho, bakit kaya tayo nagpa-pump? Ibig sabihin, less job, less money. Kasi ang kakalabasan nito, kapag onti lang ang ang job openings natin, ang inflation natin mas kaya nating mapakontrol, no? Kasi ang ikot ng pera liliit kasi onti lang ang magkakaroon ng trabaho. Okay? So, ano kayang impact nito sa BTC? Ano kayang impact nito, no? So, edi ko muna buburahin tong mga drawing ko dito kasi kaya hindi ko kasi may nagrereklamo ng pangit daw ng ang tawag dito. Ay nagrereklamo kasi sa comment section na ang gulo daw ng chart ko. Di ko binubura tong mga to, yung mga yan. Di ko binubura kasi may chance na mag-retest yan dito. Okay? Kasi kapag binura ko to, hahanapin ko na naman yung mga support dyan or mga resistance dito, hanapin ko na naman. Para isang tingin, kung hindi pa tumadating, i-close ko muna agad yung trading view. Ganun lang naman yun, no? At wag kayong magagalit kasi anong tawag dito, hobby ko lang naman to. So basically personal chart ko to. Personal charting ko. So share ko lang, no. Medyo nagpa-pump tayo, no. 27. Okay. So meron tayong actually resistance dito. Mabilis lang, no. Ang RSI natin mataas. May resistance tayo dito. Alisin muna natin tong yan. So meron tayong bilang dito of some sort na possible na may 5 waves tayo dito, no. Na actually kung 4 hours pa to. Sa 4 hours ata to. May some sort of 5 waves ata tayo dito. Parang kulang to, no, actually. Ganto. Hindi natin masabi, no? Pero mukha tong 5 waves. Kung titignan natin, kung may 5 waves tayo, meron tayong possible na rejection area dito sa 0.5. So ito, napag-usapan natin tong 0.5, no? Na kapag na-complete tong 5 waves dito, magkakaroon tayo ng bounce eventually na ABC correction, na magkakaroon tayo ng some sort of ABC dito. Hindi natin sure kung ito na, pero sa ngayon medyo nagpapump ang BTC, no. Medyo nagdadump na naman. Tama ba? Nakatingin kasi ako sa phone ko, mas mabilis galaw ng price sa phone. Pero ang inaabangan ko dito, etong area to, no, 0.5. Or kung lumagpas man tayo ng onte, dito natin makikita kung bakit ko di binubura tong mga linyang to. Okay?
So kung nagrereklamo kayo na ano na ang dumi ng chart ko, eh, dahil yan dito, no? Dahil yan dito na kung in case na magkaroon ng biglang paggalaw ng market, eh alam ko agad ko saan ako titingin. Okay? Ga- Ganon din siguro sa ano gawin nyo, no? Kaso i-try nyo i-limit yung mga linya nyo. Okay, try nyo i-limit yung linya nyo kasi pwede kayong ano, malito. Eh ako kasi medyo kabisado ko na ginagawa ko. So, siguro sa mga new viewers, may hirapan kayong makasunod sa akin, no? Kasi personal chart ko to. At eh syempre nagte-trade din ako, no? So, anyway, pagpasensya nyo na yun kasi ayokong burahin to mga to, no? Kasi importante to. Ah, pwede ba tayo lumipat? Kaso ano yun, no, nagbabantay rin ako, no. So, multitasking ang ginagawa ko dito. Nagbabantay, nakabukas yung phone ko, nagre-record ako. At in case na mag-push up to agad-agad, eh pwede pa tayo ako, para sa akin, gusto ko mag-short dito sa mga area to. Okay? Ito sa ngayon, meron tayong some sort of resistance dyan. Daily resistance to, no, of some sort. Titignan natin. Ito, dito, meron tayong some sort of daily resistance dito na na-break at malakas din ang break dito. Okay, ibig sabihin medyo may importance tong part na to, medyo may some sort of importance at possibly baka kaya tayo medyo nagpipit stop dito sa area to kasi may some sort of resistance dyan, no? At ano to, no, 28k kasi to, so basically ano lang yan, psychological level lang. Okay, so ano ba pinag-uusapan natin? May possibility bang maging bullish to? So titignan natin, no. Ito, no, parang may ba't kaya yung daily mas mababa dito pero pagpunta tayo ng 4 hours, no? 4 hours mas mababa tong isa. Saan, no? Sa Binance din, no? Tingin nga tayo sa Binance. Ito lower low to. So tama tong gantong klaseng wave count na 1, 2, 3, 4, 5. Tama to, mga kalabasan. Sa index lang medyo parang kakaiba ang index. Tingin tayo ng ano pa ba, Coinbase. Ito Coinbase naman, lower low to, ito higher low. So pwede natin ma-drawing dito parang ano, ascending triangle. Na kapag na-break, tingnan natin, ha. Ayusin natin. Yan. Na kapag na-break, eh may target tayo diyang ganito, no? So may possibility kung bakit tayo nagre-reject na dito kasi meron na tayong target met at kakalabasan meron tayong some sort of A wave dito, B wave dito, C wave dito, no? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 of some sort dito. So pwedeng mag-reject yan, ha, pero at the same time titignan natin ang volume. Malaki ang volume nito, no? Ibig sabihin may successful breakout tayo dyan. Kung may successful breakout tayo, may possibility na tumuloy-tuloy to pataas. Or kasi ano to, no? Itong part na to, reversal pattern to. Ang problema lang sa reversal pattern na to, eh, hindi siya ganong kagandang type of volume para masabi natin meron tayong reversal dyan. Kasi dapat kapag humihina ng, or more like papalapit tayo ng papalit sa apex na ito, dapat palit ang volume. Kaso kakaiba to, no? Medyo may pataas dito. At may pababa tayo dito na biglang tataas na biglang bababa ulit, kakaiba. Okay, so mas ideal para sa akin, para sa akin lang, parang nagte-tend to fake breakout to, or more like magbe-breakout lang to at magre-reject sa technical target dito most likely, or baka medyo higher target, no, mag-weak up pa siguro dito, no, dito banda, possible pa. Makikita natin meron tayong resistance dito sa area yan, okay, of some sort. Pwede natin dito pa, no, ganyan. So area ng 28,900 or 28,500 siguro, ganyan. Pwede pa mag-weak up. So babalik tayo ng ng index. Nasa Binance tayo, nasa index na tayo. Titignan natin ang fibs natin. Ang 0.5 natin ay 28,431. Okay? Which is may confluence tayo na 28,500 dito banda ang rejection area. Okay? So pwede tayo may possibility may malaking break na paparating, or meron tayong rejection na paparating.
Kasi meron tayong bilang dito. Alisin natin ito mga to. Since alam ko naman nahihirapan kayo makatingin na naman. Itong 5 waves dito, no? 5 waves dito. Ito may lower low dito, maliit. Sa ibang exchange, may lower low din. For example, yung Binance, merong lower low. So, kailangan may 5 waves. Kapag may 5 waves, ang target, madalas ng buong to, ng retracement nito, yung 0.5, which is around 28,500 or 400. Okay? So, marami tayong confluence dito sa area to, no? Itong area to. Yan, dito. Ayan. Marami tayong confluence na pwede tayong mag-reject. Okay? So nasa na yung sinasabi kong bullish, no? Bullish. So, kapag itong push up na to, actually, mali pala yung dinrawing ko. Ayusin natin, kapag itong push up na to umabot ng so hindi ko sure kung alin dito yung lower low, no? Zoom in tayo. Ayusin natin, mula dito sa ilalim, taas, baba. 1.618 meron to dito, no? So rejection area din to. Possible na dito tayo magre-reject, no? Or kung makalagpas tayo ng 1.618 or umusog pa tayo dito, may possibility na may third wave to, na meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 at kakalabasan nun mako-complete natin yung C wave, no? Mako-complete natin yung C wave na kakalabasan meron tayong 3, 4, 5, then meron tayong 1, 2 tama ba to? Teka lang, ABC kasi to, no? ABC, so most likely baka dito yung 1, 2, 3, 4, 5 na maliliit. So dalawa yung bantay pala natin dito. Either kung magte-third wave ba to or magkakaroon tayo ng C wave, no? So para masabi natin meron tayong third wave, kailangan natin ma-reach to. Hindi pa natin nare-reach, no? Hindi pa natin nare-reach. At kapag nakita natin bumagsak to ng ganito at dito pa niya na-reach ang 1.618, medyo mag-isip-isip na tayo dyan kahit medyo parang bullish tayo, baka maging bearish yung kakalabasan kasi meron tayong completion ng 5 waves ng C wave. Okay? Na meron tayo 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, pang anong tawag dito, pang warning lang in case na medyo parang sobrang bullish tayo. Kasi tatandaan nyo, yung labor market natin humihina. Okay? Hindi pa siguro nagte-take effect yun kasi job openings yun. Lumilit yung job openings. Ibig sabihin, hahanap pa na para maramdaman ng mga tao na mawawalan sila ng pera or source of income, kailangan pa nila mag-apply na sunod-sunod silang hindi matanggap sa trabaho kasi ang onti na ng job openings. Then doon pa lang sila magre-react sa market. Na okay, ang onti ng trabaho pwede makuha, kailangan kong kunin ang pera ko sa BTC. Then potentially baka bumagsak ang BTC. Okay? So kailangan natin mahanap rin tong kung may data ba tayo sabihin natin kay Cheeky Crypto or sa other sources na kung may whale buys ba dito. Okay? So sa ngayon hindi ko pa makikita yon kasi kaka-check ko lang nito at di pa ako maka-pull up ng some sort of data. Pero sa ngayon, ang pinaka-abang natin dito, no, may possibility of ABs 1, 2, 3, 4, 5 dito. Na kapag dito pa na reach ang 1.618, delikado yun. Kailangan dito niya makuha ang 1.618. Okay? Kasi kakalabasan nun, incomplete structure to, no, para sa 5 waves na ganito na 1, 2, 3 incomplete to. Kailangan ma-reach yung 1.618 bago mag 4, then 5, then ABC, then pump. Kalabasan, no? So kailangan lang natin bantayan ng maayos to. So kaya tayo may mga linya-linya dito, no? Kasi baka dito na magre-reject.
or possible na dito sa mga area pa to, no? So nakaabang lang yung short ko diyan, no? Hindi pa ako nag-short. Nag-take profit na ako ng onti dito. Actually parang dito ata ako nag-take profit. Yan. Kasi mukhang malaking candle to, no? So from 31k. So nag-take profit ako dito sa ano lang, no? Parang stop loss in profits lang 'yan ang kinakalabasan. Then di pa naman lahat na take profit ko. Gusto ko lang magdagdag dito ng short, no? Kasi sa tingin ko, kung in case na babagsak man tayo, lalo na't yung jobs report natin, yung job openings natin bumagsak imbes na tumaas, mararamdaman ng retail traders yun, no? Mararamdaman ng retail traders na walang trabaho, walang pagkuha na ng income, at doon lalabas ang mga whales, no? Doon lalabas yung abang ng mga whales na baka pwede nang mag-accumulate. Okay? So tingnan natin ang DXY. DXY bumabagsak, no? Bumabagsak. Meron tong mukhang tinetry na ang tawag dito, maglipat ng pera papuntang mga riskier assets. So, ang S&P nagpa-pump, no? Nagpa-pump ang S&P. So itong mga drawing ko, wag niyo napansinin to, no? Kasi hindi naman natin focus ang S&P tsaka DXY, no? Hindi natin focus to mga to. Sinasabi, parang guide lang to, no? Ang pinaka kailangan natin i-focus dito yung BTC at the rest ng crypto market, no? Okay. So ayun na siguro update natin. Abang tayo, no? Pwede tayo wala akong trading idea sa inyo ngayon kasi makikita nyo yung volume nito, no? Makikita nyo yung volume, malaki to. So may possibility na umangat pa to. Okay? Kung aangat pa to, kailangan makita natin bumabagsak ang volume habang umaangat kung gusto natin mag-short. Pero kung magpo-push up talaga to at nakita natin nag-cross dito sa 1.618 at nag-correct tayo, may possibility dito tayo magdulong. Okay? Magdulong, then isa pang ride up pataas. Okay? So ingat lang, no? Ingat lang. Siguro yun lang yung update natin. Abangan natin to kasi ako kailangan ko rin abangan to para makadagdag ako ng short ko dito sa mga area to, no? Hindi ko pa sure kung gusto ko na mag-short dito. Parang magandang idea kung mag-short na dito siguro, pero hindi ko masabi kasi may inabang pa akong gantong klaseng move, no? Na baka dito pa tayo maarating, no? Kasi ang pinaka-target natin dyan yung 0.5, which is magulo na yung chart natin, no? So mula dito sa taas, yan, mula dito sa taas hanggang sa baba, tignan natin, alisin muna natin itong mga to, yan, dito sa 0.5. Okay? Pwede umabot ng 0.618 yan, ha? Ito, pwede umabot yan dyan. Pero ang minimum target madalas ng mga push-ups na ganyan 0.5. Okay? So hindi siya exactly perfect. Kanina 28,400 to, no? Ngayon 28,369. So ay let's go update natin. Ingat sa trades at GG's boys.